Common reason ng overheat ng kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-uusapan natin ang overheat at ano ba yung mga parts or component kung bakit nag-overheat ang isang sasakyan o yung isang makina. Well, sabihin na natin ang overheat ang isa sa mga malaking gastusan sa ating makina, lalo na kung overheat yan at continuous natin ginamit. Mapapagastos tayo dyan ng malaki. So dito bibigyan ko lang kayo ng konting idea dun sa mga parts or item na posibleng magpa-overheat ng inyong sasakyan. At uunahin na natin dyan is yung ating coolant. So dapat mini-maintain natin yung ating coolant o constantly check lang naman. Kasi kung titignan naman natin, pag naka-full yan, kahit tumakbo tayo ng mga 10,000, 20,000 kilometers, hindi naman yan bumababa agad. Mababawasan nyo lang yan ng konti. Pero syempre, kung continuous natin gagamitin yan, mauubos din yan. Pero it take time. Mas mabilis mauubos yan kung magkakaroon ng leak. So kung sakali mang sobrang bilis na yung pagbabawas ng inyong coolant, ipacheck nyo na yan. Baka may leak yan. Okay? So kumbaga sa coolant naman, para sa akin 40,000 kilometers or 2 years, palitan natin. Para siguradong maganda yung cooling system natin, hindi mga lawang yung mga parts na dinadaanan ng coolant. Okay, din yun. Pangalawa na reason kung bakit nag-overheat ang kotse. Sa mga front wheel drive na kotse, meron yang tinatawag na auxiliary fan motor o radiator motor. So yun, motor yun na pwedeng nauubos yung carbon brush, nasusunog, or nasisira yung bearing. So pag huminto yun or bumagal, pwedeng mag-overheat yung ating sasakyan. Isa ito sa pinaka common reason ng pagkasira ng kotse o yung pag-overheat. Lalo na kung yung kotse is nasa around 80,000 to 100,000 kilometers. Doon na yan possible na kasi nag-i-start na masira. Kasi yung carbon brush numinipis. Okay? So, well, meron din naman yung kumbaga yung fan blade din, yung dito sa mga yung mga rear wheel drive naman, lalo na sa diesel, yung kanyang fan blade din, yung silicone nauubos din or natutuyo. So yun, kinakargahan lang naman ng silicone, yun, okay na. Okay? So isa sa mga indication niyan is normally pag nasira yan o pasira yan, yung lamig ng inyong aircon humihina. So eventually pag ganun na, medyo maging observer na kayo. Pa-check nyo na kagad yung fan, baka mahina na yung buga niya or kulang na yung ikot niya, mahina na siya umikot. Okay? Then yun, pangatlo na common reason kung bakit nag-overheat yung kotse is yung ating thermostat. So yung thermostat natin, posible siyang nagre-remain close. Kasi ang idea niyan, pag naiinitan dapat yung ating thermostat, dapat nag-o-open yan. So pag yan ay kahit naiinitan, naka-remain close siya, yun, posibleng mag-overheat yan. Kumbaga, halimbawa, pagka-start natin ng kotse, after mga 3 to 5 minutes, dahan-dahan nang umaakit yung temperature. Then, mapapansin natin, yung ating radiator hindi masyadong umiinit. O yung hose na papunta sa radiator ay hindi umiinit. Dahil nga, hindi makapenetrate o hindi na makaikot yung coolant from engine going to the radiator. Okay? So, yun, isa rin sa mga dapat natin i-check yan. Yung ating thermostat. Pero itong thermostat, usually mga 100,000 kilometers yan lalo na mapapatagal nyo yan kung coolant yung ginagamit ninyo. Okay? Then yun, yung ating radiator. So yung radiator, ang common lang naman na issue niyan is pag nabutas or kinalawang. So ang reason doon posible naman yung coolant. Okay? So gumagamit tayo ng tubig or tap water, so kaya napapabilis yung pagkasira ng radiator. O yung iba naman, nabubutas, kinakalawang. So, through time talaga masisira yan Ganoon naman talaga. Wala namang lifetime dyan. Through time masisira yan. So, isa yan sa mga reason din, yung ating radiator. Lalo na kung tumatanda na yung kotse. Then yun, yung ating water pump. Yan. Yung water pump naman, ang problema dyan minsan, yun, ang isang problema rin dyan, pag gumagamit din tayo ng tap water, yung blade niya nauubos ng kalawang. So, ito, ang nangyayari naman dito,
pwedeng sa una, okay pa, then eventually, painit ng painit yung temperature ng sasakyan. So, ang nangyayari pala, yung water pump, pabawas ng pabawas yung ipin, so pabagal ng pabagal yung flow ng coolant from engine to the radiator. So, isa rin yan sa mga problema, no, yung water pump. O yung iba naman, kumakalog. So, through time, iingay, dahil nga kumakalog or nagpapabawas din siya ng coolant kasi nga na tumatagas na yung coolant sa kanya. So dapat chine-check din natin 'yan ano. So dito naman pag nagpapalit ng blade chine-check na 'yan. Pero pag umingay, isa rin 'yan sa mga chine-check. Pinapaikot, tinitingnan kung may kalog, kung okay ba, smooth ba yung ikot, then kung okay naman, di okay lang. Pero yan, pero yung minsan kahit okay sa labas, kung naubos ng kalawang yung loob, sadly, pwede mag-overheat yan. Pero isa sa mga indication dyan, pag kinalawang na yan, yung coolant natin, mag-iiba talaga yung kulay. Yan, kung dati, natin pwedeng kulay blue or kulay red, nagiging orange na siya. So, posibleng kinakalawang na talaga yung cooling system natin. And then yun, pwede rin dyan yung radiator cap. Yan, lalo na pag yung radiator cap natin ay tumatagal na, kasi ano yun, meron ding gasket yan. So pag yung gasket niyan nasira or numipis na, tumigas na, nagkaroon na ng mga crack, so pwedeng lumabas din dyan yung coolant or dahan-dahan niya ring bawasan yung coolant. So yan yung mga common na mga parts, no, na pwedeng magpa-overheat ng ating sasakyan. Pero pwede rin mag-overheat yan kung hindi nyo change oil kasi wala nang tamang lubrication. Kumbaga yung inyong oil is tuyot na. So pwede mag-overheat yan. Or pwede rin naman na may problema ka na sa head gasket kaya nag-overheat. So marami pang reason kung bakit nag-overheat ang kotse. Pero yan na yung mga common, no? Yan, yung ating water pump, radiator cap, thermostat, auxiliary fan motor, yan, yung coolant. So pag kayo ay nagkokotse, dapat constantly yung chine-check yan. At kung sakali mang nag-overheat yung inyong kotse, huwag yun ang piliting itakbo. Kung kaya, kung maaari, kung sakali lang, kung may chance naman na may magre-rescue na mechanic, mas okay. Huwag yun ang dalhin, kumbaga huwag yun ang i-drive. Kasi nga, pwedeng mas malaki yung gastusin ninyo kung sakaling ipinilit ninyong itakbo yung isang overheat na kotse. Okay? Kumbaga, mas better na stock nyo lang muna dyan. Kung may paparadahan naman na maayos, pa-servicean ninyo, then dun nyo ipa-check para at least sigurado kayo na walang problema. Lalo na kung nagtatagas ng coolant tapos hindi nyo naman kayang i-refill habang tumatakbo. Kumbaga, hindi nyo siya nadadagdagan kasi pag naubos yung coolant nyan, dun na mag-i-start talaga yung malaking problema. So, commonly kasi pag nag-overheat ang kotse, pwedeng tumataas yung temperature or susunod dyan, magkakaroon ng usok dyan sa inyong hood na natatapon yung coolant. Pag naubos yung coolant, doon na mag-i-start ng problema. So yun mga paps, no, sana iwasan natin mag-overheat. So sana nakakuha kayo ng konting idea doon sa mga parts na sinabi ko na pwedeng maging cause ng overheat ng kotse. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.